Hi, this is Kirby, and you are listening to Car Talks with Averick and Jeannie. So again, Car Talks in the bedroom. yeah. Car Talks in the Welcome bedroom. to episode 2 of season 2. Of 2021. Yeah. So last week our topic was Actually, what 2 is weeks consent? ago. 2 weeks ago. Last week wala pa, kasi nga, last week, fiesta dito sa atin. Ayan, medyo so, busy kami. dito sa lugar namin nila Kirby kasi we live in the same area, in your area. So, fiesta. So, ayun. Viva Santo Niño. Yeah. So, ngayon, we're back. Yeah. And today is January 24. Grabe! February na be. Matatapos na ang January. Di ba? Ang bilis. Ang bilis, pero pandemic pa rin tayo. Yeah, what's new? What's new? Well, yun na. Suck it up. Yun ang nangyayari ngayon. So, wala tayong magagawa. Ayun. So, Adapt to how it. was your week, Albert? My week, okay naman. So far, so good. Buti na lang, we had some R&R kahapon. Ano yung RNR? Ano yung R&R? Hindi Basta mo pa rin R&R, alam. hindi ko pa rin alam. Google mo nga. O basta nagkaroon tayo ng gumala tayo, yun na lang. Kasama natin si Jana. Saan tayo pumunta? Paano na? Saan tayo pumunta? Morning, tama ba? Morning brew. Mountain Brew! Mountain brew! Mountain brew cafe. sinasabi mo? Sorry, sa Ternate. Ano yun? Sobrang biglaan lang yun. Pero masasabi ko lang, kung i-rate ko siya, sa food, 7 out of 10. Okay naman yung coffee nila kasi macchiato. Yung place, actually yung place lang naman yung binabayaran eh. Pero kasi yung place nga may mga panabong na manok sa baba. Kaya nakakasira sa ambience. Di maganda naman in totality. Ang problema lang ako, yun nga, may mga panabong na manok sa baba ng cliff. So rinig na rinig siya dun sa place, no? Ikaw, what do you think? Sa akin... Sa food, how would you rate them? Yung food siguro nasa 6. Kasi in-order mo. Yung in-order kong pasta medyo hindi pumasa sa akin eh. Actually, yung carbonara. Pero wag kahit tayo sa akin, umarte sa 90 pesos. Saan Pero tayo syempre, umarte? di ba, these days, wala naman actually sa presyo yan. Syempre, kahit magkano pa yan, dapat kahit pa paano medyo quality naman yun. Quality naman. Aminin na natin, sorry medyo pang canteen levels yung carbonara. Pero kinain naman ni Jana, okay naman. Pero kasi madaling gawin yun sa bahay. So, kung may nakikinig dyan na staff or baka nakikinig yung may-ari ng Mountain Brew, maybe you can, change upgrade something yourself dun sa recipe niya ng carbonara. Para kasi for me, it's bland. Walang lasa. Kung ano sabi kahit si Jana, sabi niya kulang sa Sa salt. Salt na lang. Salt. Pero okay naman, overall, kung gusto mo nyo lang magmuni-muni, ayan, medyo pinopromote na rin natin sila sa Mountain Brew, sa Sikat Ternate, naman na Cavite. sila. Sikat na sila. Pag weekends, ang dami pong tao. At ang daming hantik. kasi talagang, may mga puno talaga doon sa area nung restaurant. So, ayun lang. Kung gusto niyo medyo... Pero hindi ko masyadong bet yung yung nasa ilalim niya is mga ayun nga. panabong naman. Yun nga, di ba? Okay na. Sarap magmuni-muni actually. Kasi bundok. Then may kita mo na yung Manila Bay eh. May kita mo na yung Manila Bay. Tapos, maririnig mo mga manok nagtitilaukan. Kabanas. Pero, ewan ko, syempre, baka out of control na nung restaurant yun. Kasi, syempre, baka mga tenants yun sa baba. So, pero kung gusto niya lang mag-drive, kasi nakapunta na ako banda dyan. Kasama ko sila Kay at yung Monster dati. Oh my God! Maganda yung view. Kung maganda gusto yung niya view, actually. mag-drive. Tapos may mga, to clear things, may to clear your mind, ganun. But kung gusto niya mag-swimming, may mga, doon, beach. Ternate Beach. Cavite, Boracay de Cavite. Huwag masyadong, ma-expect na magandang beach. Basta dagat, tubig. Yeah, May buhangin, Huwag nang choosy. buhangin hindi maputi, pero carry hindi na. siya Boracay, pero hindi siya Manpulo, pero, alam mo yun, it gets the work done. It gets the work done. Kung gusto niyo lang naman chill. Chill siya. So, ayun na nga, move on na tayo. Ayan. So, yung meaning ng R&R is rest and recuperation. Ayun, rest and recuperation. Pero aminin mo, wala tayong tulog kahapon, right after shift. Dahil parehas tayong panggabi. Rekta na. Binulabog namin si Jana, then naman si Jana, tawag pa? Game naman siya, agad-agad, drive, agad-agad. Pero kasi totoo talaga yan, guys. Sa magbabarkada or kahit sa mga magkakasama, ang lakad na
Hindi pinaplano. Yun ang yun talaga, super duper biglaan kahapon. Super duper biglaan. Bilib na ako sa mga barkada na nagplano na natuloy. Meron naman, may mga friends akong nakasama ako na natuloy yung mga lakad. Pero sa barkada namin, kasi ganun yung trend. Yun ang trend eh. Kailangan biglaan. Mahirap. Hindi matuloy-tuloy yung ano eh. Kailangan may pa-surprise visit. Actually, wala. Very random lang. Kahapon ako. Sobrang random. Kasi yung sabi ko lang kay Albert, ay parang gusto ko mag-breakfast sa Vermosa. Yan. So, drive, ganyan. Tapos pagdating sa Vermosa, medyo malamig. Tapos, maganda yung sikat ng araw. So, parang refreshing. Namiss ko ngayon yung sunrise. Namiss ko yung sunrise kasi ilang buwan na tayong night shift. So, kahapon ko lang ulit na feel yung gumising. Para kang gumising ng maaga tapos naramdaman mo yung sikat ng araw on your skin. Wow. Swear. Di ba? Kumakain lang naman tayo sa parking lot. So, ayun. Sa mga taga Cavite, near Vermosa area. Imus, or Molino area. Kasi sumisikat na yung Vermosa eh. Actually, pag weekend, tapos mga bandang hapon, tanghali. Morning. Basta, kahit anong oras, marami ng tao. Dati kasi, nung kasagsagan pa nung pandemic, nung lockdown talaga, wala masyadong tao dyan. Diyan kami ni Albert lagi tumatambay. Ngayon, ang mga tao, feeling wala ng COVID, so labas na sila labas. Wala na silang dami na tumatambay dyan ngayon sa Vermosa. Dati kasi peaceful, Peaceful, konti lang tao. And then all of a sudden, ang haba-haba ng pila sa drive-thru ng McDo at Starbucks. Tapos yung parking lot, puno na yung parking lot. Yung parking lot, ako sabihin ko lang, hindi ko naman sila binabash. Yung mga Sunday drivers sa mga Honda Civic Club, CRV Club, ay naku, wala kaming parking lot, huwag kayo dun mag-park. Hindi, ako against pa rin ako dun sa mga gatherings na ganyan. Ayun, kasi we are still in, hindi naman semi-lockdown, paano bang term? We are still experiencing the pandemic. We're still in pandemic pa rin. Kaya, wag na muna kayo mag-car meet. Kasi ako, member din ako ng MG group. Pero wala ka namang inaatan na car meet. Wala, pero nag-aaya sila ng car meet. Kahit na sabihin mo na nasa kotse lang kami. Imposible, kakain pa rin kayo sa restaurant o sabihin mo na 12 cars kayo. Sa 12 cars, sa isang kotse, 3 kayo, 2. O, ilan na agad yun. Gathering na agad yun. So, bawal po yan. Huwag po tayong pasaway. May bagong strain po ng virus. Tsaka nakaka-bad trip yun nga. Ang hirap mag-park. Wala kang maparkan. Wala kang maparkan. Hindi namin alam saan may lulugar. Nakakaloka. Kami nila, Albert, don't judge us. Kasi kami, very strategic kami pag umaalis kami. Yes. Aalis talaga kami ng maaga. Pupunta kami sa isang lugar na wala pa talagang tao. Like, tulad kahapon, wala pang tao at all. Pagdating namin, konti lang. Konti pa lang. May mga bikers. May mga bikers ilang pisas lang sila. Yeah. So, dumami na lang nung mga banding tanghali na. Paalis na tayo. Papunta na tayo kay Jana. Ayan. So, yun. Munting paalaala. Oo, diba? So, ayun ang ganap na. Ang dami na naman natin daldal. So, 10 minutes na. Intro pa lang to. A day in a life. Ayan. So, last week, we talked about what is consent. 2 weeks ago. 2 weeks ago, our topic was about consent. Okay. For today's episode, our topic is all about the different types of people in the office. Yes. Since we're still working at home, nakakamiss na rin kasi ang nasa office setting talaga. In the office, kami may mga bestie, chummy ka sa office, may mga chismisan, may mga pinagchichismisan kang mga tao. Mga office mates and office hanash. Mga office ganap na nagkakaroon ng chismisan. Pero, medyo syempre, itong gagawin ako for me, malamang si Kirby din, medyo ako pepreno ako ng onte kasi naman, we're still... Ako hindi. Walang preno-preno. Ay, nako, bahala ka. Pero, kung tinamaan ka, pero, ka. Charot. Siguro medyo filtered na lang ako ng konti lang. Sige na. Bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magalit. Bato-bato sa langit, ang tamaan, bukol. O, tsaka sa panahon ngayon, huwag ka masyadong sensitive. Actually, yan yung gusto kong i-point out sa natin for today's episode. Yun nga, kasi nga, again, medyo nakakamiss na rin ang office. Though, namimiss ko ang office, hindi ko namimiss ang traffic. Nakakamiss ang office namin sa McKinley. So, ako hindi ko namimiss yung pumasok sa office. Ang namimiss ko yung mga tao. Ayun din, ako rin. Yun nga, yung mga tao sa office, nakakamiss. Kahit yung mga sila pero ate yung sabihin mo, yung gusto kong bumalik sa office para,
sugurin na naman yung traffic. Hindi. Ayun, ako rin. Hindi ko yung namimiss. Hindi ko namimiss ang traffic. Hindi ko namimiss Hindi ko namimiss yung biyahe. Hindi ko namimiss biyahe. yung pagsakay sa bus, pagsakay sa Exactly. tricycle, Yes. pagsakay sa jeep. Yes. Hindi ko yan namimiss. Kasi Yung kahit may tatlong- sasakyan ako, Hindi mo nagko-commute pa rin ako. Yeah. Tsaka, yung 3 hours kang biyahe, Mm-mm. everyday. Hindi papunta pabalik, 3 hours, 2 to 3 hours papunta, 2 to 3 hours pa uwi. Oo. It's from So- Taguig, BGC Taguig to Cavite, di ba? Diyos So mga ko. parang in a day, Haggard. 7 to 8 hours yung ginugugol ng mga normal na tao. Yes, to those people working 9 to 5, 9 to 5 or 9 to 10 hours a day. Alam mo yun, medyo nakakapagod siya. Pero again, minsan nakakawala ng pagod yung mga taong nasa office. Yes, Yung mga okay. tao kasi importante actually. Ito yung pag-uusapan natin today. Yeah. So, ayun nga, dahil namimiss ko sila. Yung mga momshies, namimiss sila yung namimiss ko sa office, mga momshies. Kasi first time kong pumasok sa isang office na, kasi yung mga past work ko, parang halos kaedaran ko lang kaedaran lang natin. May mga mommies, tuwan-tuwa ako sa kanila. Every day, Diyos ko, parang kausap ko nanay ko. Talaga. Oo, hi Mami Elsa, Mami Sheila, Ate Sandra. Naku mga Mami Jen, si Crispy. I miss Wala naman you. ako masyadong mommies na na office Nakakatuwa mate. sila kasi alam mo yun, minsan, syempre siguro nasa age na sila na marami na silang alam. Alam mo yun, through the years experiences nila, nasa-share nila sa mga medyo nakakabata, kami. Ayun. Ikaw ba? Wala ka namimiss? Namimiss ko yung Mga office bakla. mates ko. Ako yung mga bakla. Hindi, pero compared sa'yo, ikaw kasi more yung mga momshies yung mga office mate mo. Ako kasi mga office mate ko, since panggabi, mga puro lalaki. Puro lalaki office mate ko. Parang hindi ka naman nalalayo sa Since, nung pandemic, nailipat ako ng ibang team. ng ibang, ano to? LOB na lang. Ayan, LOB. Mm. Kasi dati, inventory ako. Ngayon, purchasing na ako. Okay. Yung mga office mates ko, hindi ba talaga kami nakikita-kita? Kasi Ah, bago. Ayo, bago Lahat company halos lang sila kayo bago sa team. So, Oo. kami na nalipat na 3 na panggabi. Kami lang yung magkakilala. Pero, yung mga office mates ko ngayon, hindi ko sila masyadong ka-close pa. Pero may isa akong ka-close na laging kausap. Hello, Elsa, kung ikaw yung nakikinig. Oh, Do you wanna build a snowman? Pero yung mga namimiss ko talaga, yung mga una kong nakasama, yung mga taga-inventory. Shout out nga pala sa mga taga-inventory. And, Shout gusto out. ko lang pong let's just give a moment, like 5 seconds, moment of silence for Christian's mother na matay nung, sabi mo yesterday. kahapon. So, 5 seconds, moment of silence. Ayun nga. Ayun nga. Ayun. May her soul resting. Yes. Yun nga. Namimiss ko sila kasi yung mga office mate ko, puro lalaki. Tapos, ang kukulit nila. Oo, magugulo. Actually, alam mo, masaya. Masaya rin mga boys sa office. Bukod sa may mga gwapo, na mga cuties. Pero kasi sila yung, alam mo yung magugulo. Alam mo yung, it reminds me of high school. Yung mga Yung mga boys. asaran. Asaran, talaga, baragan talaga, bastusan. Though, may mga sensitive din sa opisina. Pero, ako kasi sport ako, alam niyo yan, sport na sport ako. Pero pag sila na lang yung nag-aasaran, yung nagkukwentuhan, ay grabe, nakakatawa. Talagang kagalpak talaga. Plus, dagdagan mo pa kami mga bakla. Siyempre, pag nagsama-sama kami mga bakla, hi Mars, mga bestie ko si Ben. Ayun, sila Aldrina. Si Aldrina nasa ibang company na pala. Pero anyway, sila yung mga bestie ko sa office. Medyo rampa-rampa ng onti sa McKinley. So, ayun. Namiss ko sila. Yung mga everyday, nakamiss talaga yung mga everyday daldala namin. Actually, minsan, tumatagal ka sa trabaho dahil sa mga kasama. Sa tao, totoo yan. Actually, kahit anong pagod mo, kahit ang dami ng ganap sa ang tawag to, sa process ng work nyo, ang daming changes, kahit alam mo yun, Nakaka-stress yung work mismo. Na, oo. Sobra. Minsan talagang bibigay ka na talaga. Pero, siguro dahil nga medyo matanda na ako ngayon, alam mo yun, nakakatamad na rin mag-apply sa ibang trabaho. Plus yun nga, yung mga kasama mo sa trabaho. Minsan, nagiging factor na rin sila eh. Factor sila Actually. in staying in a company. Oo. Hindi naman sa pagiging mushy, pero hindi naman namin sinasabi ito sa office, pero parang, alam mo yun, parang
one family na One family! Yes! Hindi naman Ilang years ka na ba? Doon, 6 na. Mag-6. Talaga? 6 ka na ba? Ay, hindi. 2016 sa Congress. Mga magpa-5 lang pala. Magpa-5 sa March, magpa-5. Ako kasi kailan lang ako September 2019. Diba? Dito sa current company ko. Sabi, Pero nagtagal talaga ako sa dalawang kumpanya. Ako rin. Yung una sa nung nagturo ako ng English sa Duzon. Sa mga Duzon peeps, hello! Tapos, nagtagal din ako sa Ingram. Ayun. Ako rin sa EXL. And then, so, 5 years din. May 4 years pa ako sa Ingram. Hindi ko alam sa'yo. Ikaw nandun. Basta mga ganun, matagal. Para sa akin, matagal na yun. For me rin. Pero I'm hoping na magtagal pa ako sa kumpanyang to. Ayun. Lagi ko naman sinasabi, pag tinatanong ako, may bala ka bang lumipat? Lagi kong sinasagot, pag may opportunity, why not? Kung wala, edi I'll stay. Diba? Ganun lang naman. Pero, tulad nga na sinabi ni Albert, nandito na tayo sa stage ng buhay natin na parang nakakapagod na. Kasi pag lumipat ka ng trabaho, start from scratch ka na naman eh. Start from zero ka na naman. Tapos another na naman yan, getting to know yung mga kasama mo. Tapos syempre, bago ka, alam mo na yung process. Kahit nasabihin mo na same, kunyari, purchasing yung nilipatan mo. Syempre, they do things differently dun sa company na yun. So, hindi ka pa rin talaga magiging komportable sa umpisa. Tsaka siguro na lang, yung mga taong ganyan na lipat ng lipat, mga hoppers. Ay? Hoppers! Charot. Pero, wala silang, hindi sila marunong makontento. Ay. Totoo. It's either hindi sila marunong makontento or meron silang problema. Sila mismo. Hindi, sila naman talaga yung problema for me. Well, yung iba kasi lumilipat talaga. Na-experience ko, lumipat ako because chismis, external factors, not because of me. Tapos, may mga umaalis talaga dahil ng insecurity. Basta sa kanila yung issue. Yung issue sila. Kaya, hindi talaga sa kumpanya, hindi sa mga kasama. Oo. Mismong yung tao yung may problema. Kaya siya, paiba-iba ng paiba-iba ng work. Kaya siya daw, mga kasama ko sa trabaho, ganito, ganyan. Why not adapt to them. Adopt, aso. adapt to them, di ba? Ano yun alam mo, feeling ko nga skill yan pag-a-adapt mo sa iba't ibang klaseng tao. But, oh my God, yung aso mo. Iba't ibang klaseng tao, iba't ibang klaseng, ano yun, utak ng tao. Ano yun? May kilala ka bang ganun? Ay, nako, pakilala ko ba, Charot? Hindi. Hayaan na natin siya kasi decision niya yun Pero kasi, yun nga, again, kung mababaw lang naman yung rason mo sa paglipat mo sa trabaho, ano mo yun? Ang bullshit lang. Maintindihan ko, kunyari, inoferan ka ng competing company of na this mas malaki. the XX amount of money, XX amount of benefits. Why not? Diba? Kung ang rason mo mga kasama ko kasi sa trabaho, ganito, ganyan. Ano yun, meron something's not right. Not right. Lagi kang may reklamo. Baka ikaw na may problema. Diba? Ganun lang yun. Diba? Ako naman, masasabi ko, nung umalis ako ng EXL to Cognizant, maganda naman yung pag-alis ko doon. Graceful. Very graceful. Ako, umalis ako ng Duzon. Kasi, syempre, ang tagal ko sa Duzon Tapos, parang 2024, 23 ako. Basta early, mga 2011. Mga ganun. Kasi yung mga ganong edad, parang napapaisip ko na about your, current situation. Ano bang path ang gusto mo career-wise? So, kaya ako nag-decide lumipat sa Ingram. Yeah. Kasi nagtuturo ko ng English finance graduate ako. Yeah, exactly. So, parang, siguro time na para medyo gamitin i-align yung mo, skill ko. I-align mo yung sarili mo sa napag-aralan. Tapos, nung lumipat ako ng, nung umalis ako ng Ingram, ang reason ko nun is pera. Hindi naman dahil sa mukha kong pera. Pero syempre, we're working because of money. At a certain point in your life, parang hindi kasi pwede mag-settle Parang dapat pag nag-hit ka ng ganitong age, dapat ganito na yung income mo, ganito ka na. So, kaya ako lumipat. Ako din naman. Chevron. Actually, nung lumipat ako ng COG, medyo ang laki ng difference. Hindi naman super laki. Siguro saktong laki lang yung difference. So, syempre, I weighed my options. So, sabi ko, why not? Sige, go. Yung nilipatan ko namang kumpanya is, yung things na ginagawa ko sa EXL is the exact same thing ang gagawin ko sa Cognizant. So, pero, difference is, mas mataas ang
ang salary ko. Yun lang, ang problem ko. Ang cons ko doon, nung niisip ko is, tagig yun. So, syempre, I'm commuting every day. Mahal ang pamasahe, which is, yun nga, mahal ang pamasahe. Pero okay lang. Okay naman. Yung isang beses lang ako na lumipat dahil sa mga kasama. Talagang, hindi ko masabing ako yung problema eh. Kasi at least nagstay ako doon ng ilang, more than a year. Kasi yung mga same na, sa ano ba to? same post sa na, letter C ba to? Oo. Okay. Yung same post na yun, na in-applyan din ng halos 2 tao, hindi sila nagtagal eh. Okay. So, May parang isa akong track kasabayan na record. galing Ingram, hindi siya tumagal na 1 buwan or 2 months. So, Tapos yung isa naman, pag alis ko, siya yung pumalit sa akin. Hindi rin siya nagtagal. Ang sama pa nun, inalis siya, tinanggal siya. So, As in, ibig parang sabihin, finire siya. May nagpa-power trip. can Ayoko say. sabihin ganon, pero Mahirap kasi patunayan yan, actually. oo. Power trip. Mahirap sabihin na yan. ganon. Pero, di ba, kung ganon yung nangyari doon sa mga tao na yun, on that same post, then something's not right. Something's wrong. So, Actually, oo. ako ba? Ako ba yung problema? Parang hindi. Parang okay lang. Kasi, okay lang na sabihin mo yung pangalan ng kumpanya. Wala ka naman na doon. Ay, hindi, ayoko sabihin The yung, joke lang. actually, parang, may mga naging kaibigan naman ako doon. Pero, mas marami ako naging kaibigan sa Luzon tsaka sa Ingram. Na parang tinrato ko talaga na family, na hanggang ngayon nakakausap ko pa rin. Okay. Alam, Diba? may ganyan din. Ako naman, ang experience ko dyan, yung mga, parang, kahit wala na ako, nung nasa ACS, 2009 to 2011, kasi siguro dahil parang halos magkaka-age lang kami. Kahit ang account namin is calls. Hello, Humana people. Sana nakikinig kayo. Ayun, yung mga taga-Humana. Alam mo, parang magkaka-age kami. Tapos, parang ang saya-saya lagi. Kahit nung umalis na ako ng ACS. Nagyayayaan pa rin lumabas. Oo, actually, literal, nagkakakitaan pa rin kami. Kasi ang EXL, nasa taas na floor lang. Ang 6th floor, ang ACS nasa 5th floor. So, ay parang, pag Yossi break, nakikita ko pa rin sila. So, ayun. Pero, masaya rin naman ako sa EXL. Dami ko naging besties dyan. Pero, mas marami akong naging friends sa ECS. Doon ko na-meet si Joyce, my friend. Rest in peace. Si Joyce. Grabe yung intro natin, no? Intro natin, 22 minutes. Intro pala to. Anyways, yun nga. Anyway, Ang kasi pinaka talaga topic natin is the different types of office hanash or office mates. Tsaka, colleague, sabihin mo na. Ayan. So, yung nakalagay dito, Number one is the stressed dude. Can you read it? Ang ating stress dude, ang sabi, is stress about anything and everything. Stressing over the moron who put an egg in the microwave oven and caused it to explode, and the false idea of the workplace community that makes this idiocy his business. Huwag mo na ang basahin. Ano ba yan? Bakit? Pero ano? The stressed dude, Stressed from the word, dude. from the title itself, alam niyo na, yung mga taong Alam mo, feeling ko, paang mabigat yung yung arrive. mabigat ang arrive, tsaka, ang tawag to, alam mo yung, di naman sa nag-aano ako, yung mga taong sobrang driven sa work. Oo. Hindi ko naman sinasabing wala akong drive sa work. Pero, yung sobrang driven sa work na, oh my God, alas 9 na, kailangan ko na maglagi. Oh my God, kailangan matapos ko tong report sa to by 10 p.m. or else, ganyan. Diyos ko, girl, ano ba, mamamatay Yung ka masyadong ba? seryoso sa trabaho. Masyadong seryoso sa trabaho. Man, my God, ikamamatay mo yan na maaga. Swear. Pero ako parang wala pa ako nakikitang ganyan. Wala pa ako na-encounter na ganyan sa amin. Sa amin, dun sa Sa akin pala, sorry. dun sa isang kumpanya. Parang yung mga tao dun parang mga SD, mga stress dudes. Stress dudes. Ano yun? Ay, wait, ba't ganun? What's that? Wait lang, we're having technical difficulty. Parang may electrical current. Oh, nangyari. Hindi ko alam. Basta, let's just make Ayan. tuloy Sorry na. guys. Parang Ayun. may nangyayari. Anyway, okay. Pero speaking of the SD, yung mga stress dudes, feeling ko yung mga SD, yan yung mga bagong pasok pa lang sa company. Pwede. May pinapatunayan pa. Oo, yung may mga pinapatunayan. Tsaka yung mga mga babies pa. Yung mga Bagong salta. Oo. As Hindi in, yung naman mga first job nila. Oo, ganyan. yan, oo. Yun nga, kasi nga, may kailangan silang patunayan. Ayan.
kailangan, ano ka lagi, pasabog ka lagi. Anyway. Yung next naman is the boss. Ay, nako. Yan alam naman natin yan. Alam naman natin yan. May different types of the boss. Yung tunay na boss at yung boss-bossan. Alam mo, lagi ko itong nakikita sa Facebook eh. Yung ano, umayon ng maayon tuloy. Umak ng naayon sa sweldo. Oo. Yun po dapat ang yung mga bida-bida, yung mga, ang tawag to, mga Jollibee sa office. Yan sila, mga pa-boss. Di naman ikaw yung boss. Oo, assist, nako. Ko baka madulas na ako. Muntik na, joke lang. Basta may mga ganyang mga tao na hindi naman ikaw yung nasa, alam mo yun? Hindi naman ikaw ang manager. Bakit umaasta kang manager? Hindi naman ikaw ang trainer, pero kung makapag ano mo yun tawag? Question ka Makapag-question ka sa process. 'Di ba? Ano ba? Ganun na lang. Akala mo walang resolution sa lahat. Alam mo yun? Alam mo yung, tsaka may mga tao talagang mema sabi lang. 'Di ba? Mga mema. Alam mo yun, hindi naman kailangan ng input mo, pero nag-i-input ka ng kung ano-ano. Bida ka sa akin, pamilya. naman? Term namin sa office. Ang na-experience ko sa ganyan, yung parang nagdadabos siya para magmukhang siya yung magaling. Ayun din, meron din gano'n. No? When in fact, magaling naman sana siya. Okay. Pero, may ginagawa siyang mga illegal. Oh, okay. Na pag hindi mo kabisado yung process, parang ang galing-galing niya, parang ang bilis niya magtrabaho. Pero may tinitweak siya. Oo, pero may tinitweak siya, hindi niya talaga sinusundan yung process. Pero ang dami ng ang dami ng production niya. Ako naman, meron akong comment dyan. Ako, I have to admit, in my past work, na ganyan ka. May mga ginaganyan ako. May tinitweak ako ng mga production. Pero depende, hindi naman everyday. Everyday. Alam mo yan, pag kailangan mo maghabol, minsan, shit, wala pa akong production na matino. So, minsan, nilalabas ko yung magic sarap powers ko. Yun ang term ko, yung powers ko. Para lang, alam mo yun, ma-meet ko yung quota in a day. Kasi minsan talaga, wala talaga. Pero hindi naman 100% of the time, ginagawa ko yun. Pag yung kailangan lang talaga. Pero iba yung term dyan. Pero hindi The ako magician. Pwede. Pero hindi ako nagbibida. Para lang ma-meet ko lang yung deliverables ko in a day. Kasi minsan talaga hindi talaga kaya. Hindi talaga. Well, iba ang the boss sa the magician. The magician is working andito ba yan? Wonders. Hindi. Wala pa. I just made that up. He's making wonders dun sa work niya. Okay. Para sa sarili niyang benefit. Siguro yan. Pero yung the boss kasi, which is different from the boss, the boss talaga. Yung the boss-bossan. Okay. Ginagawa niya yon para makaangat siya sa iba kasi meron siyang gusto niya maging TL or what. Gusto niya. Sa bagay. May gusto siyang patunayan. May gusto siyang patunayan, pero yung trabaho niya, hindi maganda eh. Kumbaga parang, ang dirty ng work mo, tapos feeling mo magaling ka. Tapos ang problema, minsan nakaka-visit dyan, the credits go to that person. Pero alam mo kung ano yung ginagawa niya. Yes, okay. So, let's move to the next. The entertainer. Ay, ako yan. Ate, basahin natin ang sige, basahin mo. Okay, every office is an entertainer, a comedian, oh my God, of sorts, who is able to lift the mood on really dull days. However, the entertainer can sometimes be little over the top and too much when you're trying to go on with your work. Ako nga to. Kasi, alam mo ba, meron akong experience niyan. Kasi, ito ako madaldal ako, lagi ako nagjo-joke, so tatawanan sila. Alam mo yun ako, hindi naman sa pag-aangat ng bangko. Pero feeling ko yung charisma ko. Yung, alam mo yun, nakakuha ko yung attention ng mga tao. May one time na, ako naman hindi ko naman intended to. May mga times kasi na, ayun, katulad ng sinasabi niya, na parang nagiging distraction na ako sa ibang tao. Meron akong isang office mate na nagalit sa akin. Kasi masyado ako maingay. Masyado daw ako maingay. Pero kasi, pinagtanggol naman ako ng mga taong yun kasi nag-iisa lang siya. Silang lahat, at masaya naman si Ashley. Ang saya-saya nga eh. KJ siya. Oo, siya yung KJ. Oo. Pero hindi na kami friends. Hindi na kami friends. Bilhin ako siya and all kasi ang dami niyang issue. Chinachat niya ako directly. Hindi ko alam kung anong problema niya sa buhay.
Ako naman ang take ko dyan. Pwede ka naman maglandi. Pwede ka maging maingay sa office. Pero, may time na pwede ka mag-ingay. Oo. Yun naman, oo. May Siguro time ilalagay na... sa lugar. Oo. Ilalagay Ganun. lang sa lugar. Yun. Ayan. Pero mabait ako. Yung magalit Eto, gusto ko to. The Sloucher. Ikaw ba yan? Lagi kang tulog? O yun yung Hindi. laging tulog sa office? Yun naman, yung The Sloucher kasi from dito sa description is, ano lang siya, chill. Minsan ganyan ako. Nag-work siya on his or her own pace. Ayan. Hindi siya tamad, Pero, hindi rin siya yung overworker. oo. Kung ano lang Parang sapat yan. lang. Ako rin. feeling ko Ganyan Feeling ako. ko. So, Yung parang, kasi pag nagtatrabaho ka sa isang office, tapos matagal ka na nagtatrabaho, alam mo na eh. alam mo na yung mga galawan no? Alam mo Oo. na. Hindi mo, ikaw, nasa point ka na ng buhay mo na, wala na akong kailangan patunayan. Kailangan ko lang ng sahod. O, kailangan ko sumahod. Kailangan ko lang magawa yung dapat kong gawin. Okay Oo. na yun. So, wala kang ma-expect sa akin na extra mile. Yeah. Pero, hindi rin naman ako super tamad na hindi ako magtatrabaho. Hindi ka lacking. Hindi ka Oo. naman lacking. Parang sakto lang. Kasi minsan, yung mga sloucher, work-life balance. Work-life balance, di ba? Dati kasi ganyan ako. Talagang minsan pinupush ko yung sarili ko kasi ako lang din yan nasa stress. Yeah. Hindi might as well, trabahong ganito lang gagawin ko. Trabahong sapat-sapat lang. Yung laging term ko, sapat lang. At saka, meron din kasi akong tawag to. Sa work namin, so meron kaming, actually ang quota namin is monthly. Ganitong percentage ang average mo in a month. So, ako ang ginagawa ko, umpisa pa lang ng buwan, pupondo na ako. Para the rest of the days, Pwede ka ng petics. petics ka na lang. Tama, di ba? Ganun ang ginagawa ko. Sa amin kasi hindi pwede yan eh. Pero lately, hindi ganun ang ginagawa ko kasi may bago kaming process. Depende. Siguro pwede yan sa Dati. mga process na more on output. Pero kasi Oo. sa amin, on a daily basis, kailangan may tapusin ka. Meron naman, may kailangan kang tapusin. Pero kasi sa amin, ang KPI mo monthly. Ang KPI mo is monthly basis. So, yun nga, kunya, first 2 weeks medyo, laban muna, laban ako, laban, dire-diretso. Pero hindi ko man overstress yung sarili ko, mga pagdating ng basta pag kino-compute ko kasi yan minsan kino-compute ko pagdating ng ganitong 15, ganito na ang percentage ko. Ito na lang i-achieve ko for the rest of the month. Di petics na lang ako. Parang gano'n na lang ginagawa ko. Ayun. Sa akin kasi, iba eh. Sa amin kasi, bilang sa buyer ka, may mga, tapos pa kami, urgent team. So, Yun lang. kailangan, May times yung na mga naka-assign talaga sa akin is, kailangan siya ma-flip within 24 hours. Yung turnaround time. So, hindi ako pwede maging sloucher. Ayun lang. Sorry. Kasi parang in a day, kailangan, ang normal buyer, kailangan makapag-flip siya ng around 12 to 15. Yun lang. So, Tapos, pero bilang bilang nasa urgent team ka, kunyari, inassign sa akin 60, dapat, kung kaya mo i-flip yung 60, i-flip mo. Pero huwag mong Yun lang. pilitin. Yun lang, syempre. Ayan. Yun talaga kasi may deliverables ka na din. Anyways, let's move on to the next one. The next one is the ghostly coworker. Ay, nako. The ghostly. Ano yan? Laging nawawala, Bes. Ghost. Nanggo-ghost. Ghost. Nawawala Asan sila. asan si ganyan ako nasa Ano pa naman sa amin, sa office namin, meron kaming PC kiosk. Doon kami pwede mag-Facebook. Ayan. Nasan si Anes nasa kiosk po? Nagkakape, Ayan. nag-Facebook. Diba? Pero, di yun break, hindi lunch. Naka-login. Nakalagin. Asan si ganito? Ay, nag-Yossi, nag-Family Mart, nag-Starbucks. Pero, minsan ganyan ako. Asan si Paano ba yung sa inyo? Paano ba yung break nyo? Actually, Time? nung nasa May office time pa kami, or may specific time na dapat ganito oras ka mag-break? Actually, yung or LOB namin, ideally, kami, flexi. Any time of the day, kailangan kami pwede mag-break, kailangan namin kami mag-lunch. kung kailan mo gusto? Kung kailan mo gusto. Pero para medyo systematic, meron kaming certain hours. Pero hindi naman sinasabing... Allotted time. Oo. Pero hindi naman sinasabing hindi ka pwede mag-break ng ganito, hindi ka pwede mag-break ng ganitong oras. Ganun. Pero ideally, nung nasa office pa kami, syempre ang lunch namin is 11:30 to 12:30. Then, ang break namin na 30 minutes sa hapon, between 3:30 to 4, ganun 30 minutes. Pero, depende sa pwede mong patsi-patsiin yun or any time of the day. So, ayun, minsan nawawala ako.
Pero magsa-Starbucks lang naman ako. Bibili lang kape. Kayo naman, napaksama. Ang yaman naman, lagi nagsa-Starbucks. O hindi. Minsan, Uy, napag-sweldo. imagine mo kung everyday ka nagsa-Starbucks, Oo, 150 nung 150 yun. 200 na nga ngayon ang Starbucks. Mahina ng 200. So, actually, itong pandemic, medyo nakatipid-tipid yung mga palagi ng Actually, Starbucks. ako Baka din. naman marami kayong naipon this, Ay, pandemic. nako, yun nga, wala. 3-in-1. Minsan, hindi ako nagkakape. Sa office kasi namin may free snacks, tapos may free coffee. Di kayo na. Pero syempre, nakaka-acid yung coffee sa office. Oo, pag kasi everyday coffee, hindi rin maganda. Yeah. Kaya tubig-tubig lang, tubig-tubig. Actually, tubig lang. Okay. Ako minsan, ako kasi trip ko lang, personally, hindi actually. talaga ako nagigising sa kape. Ako rin naman. Mas inaantok pa ako sa kape. Ay, hindi, depende. Black coffee. Talaga. Pag talaga inaantok ako, kung may budget ako, kape americano, 3 shot. Espresso. Yan, gising ako dyan, sigurado. Pag medyo PDP tayo dyan, ano lang tayo, black coffee. Okay na ako doon. Nagigising naman ako. Ako mas nagigising ako sa paglakad. Yung pagtayo. Yun. Pagtayo, paglakad. Oo. Tapos, hindi ko masasabing ghoster ako eh. Hindi ako ganun. Pero natutulog talaga ako sa break ko. Ang gagawin ko, hindi. pagpasok ko sa office, magkakape ako. Tapos, mag-work ako ng mga 1 to 3 hours. Kasi ang pasok ko at 11, magbe-break ako ng mga 1 or 2, 1:30 or 2 o'clock, 2 a.m. Tapos, kakain ako ng 15 minutes. Tapos, yung rest of my break, ibababa namin yan ni Patrick. Shout out nga pala kay Patrick, na lagi yung kasama sa office. Bababa kami ni Patrick, it's either mag-yosi kami, okay, or bibili kami ng pagkain niya. Pero most of the time, sinasamahan ko lang siya mag-vape. Kasi Ayun. hindi naman ako nag-vape. vape, okay. Tsaka nung time na yun, hindi naman uso yung COVID. So, Carry lang sa labas. yung mga taga-BGC dyan, alam niyo yung dilemma ng mga nag-yosi at nag-vape. Doon pa talaga sa may Museum, Yosihan. Sorry, ang layo na ng... Hindi, Ang layo. Imagine mo, nasa may kami, Siyang. Siyang nga ba? Ano ba yung, yun? Saan ba kayo? QBE Tower, di ba? Hindi. Wala. Ano to? Artaland. Ay, hindi ko alam. Katabi, ito, Basta malapit sa Shangri-La. Oo. Tapos may museum, ang layo ng Yosihan. Ang layo. Yeah, maglalakad pa kami. Diba? So, imagine mo yun. Kaya kailangan talaga yung lunch namin mabilis lang. Para makalakad pa kami, tapos makabalik kami. Yeah, on correct. time. Totoo. True yan, true. True that. Ayun, yung next one is The Workaholic. Parang parehas lang to ng ng The Boss, tapos ng The Stressed Dude. Siguro pero hindi ko masyadong bet yung mga The Workaholics. Okay. Bakit? Inis ako sa mga ganyan. Kasi, syempre, sa team, mako-compare ka. Exactly. Bakit yung production niya ganito? Exactly. So, bakit kung kaya niya, ba't di mo kaya? Yeah. Ang gusto ko naman sabihin, siya yun. Hindi ako yun, di ba? Tsaka yun nga, alam mo minsan, nagiging yung mga workaholic, kinabibisita niya ng team. Oo. Ay, bida-bida, di ba? Yeah. Bida-bida kang hayop ka. Kasi parang siya yung nagiging, benchmark, Oo, nagiging benchmark. Hindi kami, wala akong pakialam, hindi kami insecure. Pero kasi, nakakompromise yung trabaho mo rin eh. Yun nga, katulad ng sinabi mo, bakit siya kaya niyang mag 100 cases a day? Ikaw, 50 lang. Ha? Siya yun. Ba't nagagawa na yun? Ito dapat yung mga boss, medyo nag-iisip din. Medyo logical, at medyo nira-rationalize sana. Wag natin tignan yung numbers lang, tignan natin yung quality of work. Yeah, kasi minsan tulad sa amin. Siya, bakit siya 300 PRs a day? Bakit ikaw 150 lang? Bakit? Tinignan mo ba yung pinlit niya? May mga contract yun Pag in-enter mo sa system, dire-diretso lang yun. Yung akin, humingi pa ako ng quote sa 150 plus na yan. Isang hininga ng quote yan. So, oh my God. Please don't compare. Ganyan. May mga ganun kasi. Ganyan. Oo, actually, yun pa. Tsaka minsan, yung mga workaholic, yan yung mga mahilig mag-OT Alam mo sa amin, buti sa amin, may OT. Pwede ka mag-OT, pero OTY. Kaya ako, ay nako, 10 minutes before yung sa dati kong work, dun sa nilayasan kong work. Yeah. Mahilig sila magpa-OT. Bakit? Kasi, maraming trabaho, tas kulang yung tao. Okay, sige, pwede naman mag-OT, bayad naman. Pero, syempre, huwag mo naman i-force yung tao mo na mag-OT. Kasi,
nag-work na yan ng 8 hours eh. 9 hours na yan sa office eh, kasama yung break eh. Tapos, ina-expect mo, mag-OT siya ng 1 to 2 hours. Kahit nasabi mo, 1 to 2 hours lang yun eh. Taga Cavite ako eh. Naisip niyo po ba yun? Nababiyahe ako. Pag natanghali ako ng alis sa office, dati kasi pang umaga ako eh. Ay, pang gabi, pero ang out ko is 7 a.m. or 6 a.m. Grabe. Pag nag-OT ka ng 2 hours, 7, 8, 9. 9 ka na uuwi. Siyempre, kasagsaga na yun ng Init. traffic. Traffic. Anong oras ka May darating traffic ng na Cavite? yan. Ano saan makaka-uwi ng bahay? Papasok ako ng 11. Ilang oras lang yung itutulog ko. So, sana yung mga boss, tinitingnan din, saan ba ito nakatira? May consideration. May pamilya ba to? Kasi syempre, if-force mo yung taong may pamilya na mag-OT, pag uwi niyan, pagod na yan. Tapos yung iba, mag-aasikaso pa ng anak. Oo. Meron siyang ibang gagawin outside work. Oo. So, hindi, ang tao, hindi yan nandyan para sa kumpanya nyo. Oo. Di ba? Pag ako ba, alam mo ito, Pag nagkasakit ako, sabihin mo natin may health card ako, fine. It will cover some expenses. Pero yung pagod, yung trauma, kung ano mang mangyayari sa akin, babayaran nyo ba ako doon? Diba? Are you going to compensate me for that? Hindi. Kaya sorry, kaya like sinasabi, walang award eh. Walang award sa masipag. Walang award sa masipag. Wala. Sorry. Well, hindi naman masama maging masipag ka. Pero, magtrabaho ka kung hanggang saan lang ang kaya mo. Diba? Yeah. Diba? Don't push. Charot. Yan. Tapos, ano ba yung sunod? Ano pa yung next? The munchies! Ayan, yung mga lapang ng lapang sa office. Lapang ng lapang. Meron marami akong ikakwento dyan. Kasi nga, pero hindi ako. Pero nakakatawa kasi. Meron akong office mate. Kasi doon sa office namin, actually, bawal magpasok ng food. Pero syempre, pagalingan na lang magtago ng pagkain. Way na lang, waste na lang. Syempre, ang mga napapasok lang namin, mga chichirya lang. Mga small lang na, chicha lang. Etong si girl, hindi ko na siya pangalanan. Napagod ko na ito, Kirby, kasi tawan-tawa ako. Di kasi magkatalikuran kami. So, type. Bes. Ano yun? Gusto mo pagkain? Gusto mo? Kasi ma-offer naman siya ng food. Every time na food siya, nag-offer siya. Bes, gusto mo? Tapos, hawak niya tumbler niya na Starbucks. Sabi ko, ano yan? Tapos may tinidor. Bes, pagtingin ko, Bake Mac? Bes, paano mo napasok yung Bake Mac? Doon sana ako. Nilagay ko, gutom na ako, Bes. Sige, kumain ka na. Sabi ko, kain mo na yan. Sabi ko, tangina. Pag gutom talaga, lahat gagawin mo. Swear, lahat talaga. Ito talaga eh. Meron din naman ako isang experience sa dati kong work sa EXL. Kasi bawal din ang pagkain doon sa floor. So, kasi morning shift, actually, madaling araw shift kami. Alas 5 yung work namin. So, syempre, breakfast kami. Bumibili kami ng pagkain sa Pande Manila. Iaakit na lang namin. Itatago namin sa mga guard. Natsamban, ako yung may bitbit. Ayun na yung guard. Shit, nakita ko, bitbit ko. Ang dami kasi nagpabilis sila ng mga pandesal. Tumabak lang to. Sir, bawal pong pagkain. Dire-diretso lang ako. Groceries to. Sabi ko, groceries to. Hindi to pagkain. Dire-diretso lang ako. Ayun, wala sila Tapos ang ginawa namin, strategically, tinago namin yung mga pagkain kung saan-saan. Hindi namin tinago sa isang place kasi mahuli agad kami. So, tinago na kung saan-saan drawer. Total naman, konti lang, sa ganung oras, konti lang ang LOB na pumapasok. Lahat kasi nasa gabi. So, ayun, nairaos naman na. Gusto ko yung groceries lang to. Groceries lang to. Ako kasi yung hinuhuli. Dinahabol lang ako ng curly. Groceries lang to. So, dire-diretso ang pumasok. Ikaw pagalit, ano? Ako pagalit. Halos murahin ko sila, diba? Ina kayo, gutom na ako! Oo. Tapos umabot sa point na, kasi mga the next days, niraradyo na kami ng guard. Kasi nga, gusto kaming hulihin. Kasi pag hinuli kami, yung baklang kanal, na may dalang hindi ako baklang kanal, tangina. Mukha lang kanal, pero akong baklang kanal. Paano kaya yung sinabi ng guard, yung baklang kanal na pumasok, may daladalang groceries daw, pero pagsampu yan. Meron silang, narinig namin, meron silang code. Ano? 7-7. Ano yung 7-7? Pagkain, P-A-G-K-A-I-N. 7 letters yun, 7-7. Pagkain. Actually, kami lang na-figure out, bakit kaya 7-7 pag dumarating tayo may pagkain? Tapos, pagkain! Pagkain na. Tapos pinaparinggan namin, Bes, kahit wala kami pagkain, Bes, yung sisig, kuha ka na dito. Maya, dyan na sila, pero wala naman kami pagkain. Sorry! Oo, ang saya. Anong reason bakit bawal pagkain sila? Ewan ko, bawal daw magkalat.
Hindi kasi, sa amin kasi, kaya Baka bawal. daw may daga, ganyan. Oo, kasi baka dagain, baka Oo. ipisin. Kasi Yun mahirap nga. nga naman Mahirap nga naman, actually. mag-pest control sa office. Actually, kaso kasi ang layo ng pantry. Nagdadala kami ng pagkain sa office, sa loob mismo. Yung layo ng pantry. Ayun. Ako ang ayoko naman, yung mga pwede ka naman maging munchies, pwede ka naman kumain sa office, pero wag naman yung mga Nangangamoy. yung mga tuyo, Shawarma. daing, yung mga amoy na amoy, alam mo yung, ito pang pinaka-hate ko na kinakain sa floor. Ano? Burger. Ay, amoy na amoy kasi yung burger. Amoy Sobra. amoy kilikili yung burger pag nasa aircon. Hindi, lalo yung mga medyo syalang burger, kunyari, quarter pounder, yung mga medyo mamahalin. Sila kasi parang may sauce na amoy talaga. Ang amoy-amoy niya, iba talaga yung amoy. Unlike yung mga burger McDo lang na yung tigpa 49. Walang amoy. Walang amoy yun eh. Simple lang yun eh. Yung mga yung burger with cheese lang na 49 pesos. Yun, carry lang yun. Pero yung mga Champ, yung mga Whopper, maamoy sila. Di ko rin alam kung bakit. Kaya alam na alam nila. Basta ayoko yan kinakain sa office. Tsaka Kasi si shawarma rice, parang awa nyo na. Oo nga, yung mga ganyan. Tsaka yung mga nag-iinit pa, iniinit pa yung mga tuyo. Bakit po ganon? Diba ano kasi baon yun, tapos kakainit sa pantry. Kahit na po kinain nyo sa pantry yan, pumapasok sa loob ng floor. Nakakaloka. Tsaka sana, ano din, no? Yun lang, sana. Tapos yung mga nakakasunog. Mga tatanga-tanga nag-ooperate ng microwave. Sasabihin ako, yung kinakwento ko kaninang kaaway ko, yung naging kaaway ko. Nakasunog na microwave. Ang tanga, edi may ano kami, may potluck kami sa office, Saturday shift. So, I think, basta, di ko alam kung sino may dala sa kanila, nirap yung food sa foil. Ay, nilagay sa loob. Sabi ko, sige, ako na. Ano yung oven? Tapos tinatanggal ko yung foil, sabi niya, hindi, ipasok mo na. Wala, may microwave ka ba sa bahay? Sabi ko, talagang ginanon ko. Pwede naman yan eh. Sige, pasok mo. Pinasok niya with foil. Pak, lumiyab. Bahala ka dyan sa buhay mo. Gulat siya eh. Tanggal mo. O, diba? Hindi nasira, nag-short. Hindi naman. Nakita niya lumiyab eh. Tapos tinanggal niya kagad. Eh, yung microwave pa naman namin sa office. Ano yung microwave sa 7-Eleven? Yung malalakas. Ang sandali lang mag-init yun eh. Parang pang 1 minute lang yun eh. 1 minute, 30 seconds nga lang kaya nang initin yung pagkain. Gulat siya, lumiyab. O, di ba lumiyab? Sabi sa'yo eh. Pa yan. Tanga, walang microwave. Ano ba? Mura lang microwave. Hindi, tsaka kaya nga, di ba sa ibang offices, may instructions how to use the microwave. Para sa mga engot. Sa mga engot, di ba? Kailangan may Tsaka, sa akin nga, basic knowledge na nga ngayon. Tsaka wag na masyadong mag-iinit ng pagkatagal-tagal. Yung pandesal sa amin, nasunog. Nasunog yung pandesal. Umalarm, ang fire alarm. Tapos nagkagulo. Bakit sa microwave? Nagkagulo ang mga guard. Asan ang sunog? Ang pandesal. Asan ang sunog? Ang ano mo dyan, nangamoy sa floor. Amoy sunog. Teka, bakit microwave? Microwave di naman nakakasunog. Baka toaster. Hindi. May toaster din kami sa office. Hindi ko alam kung may microwave niya. Pero kasi, guys, sure. huwag naman po natin iwanan. Oo. Pag magma-microwave yung iba kasi, sorry halatang halata. Hindi yung iba, hindi ito yung sinasabi ko kanina. Pero yung iba, hindi talaga nila alam paano mag-operate ng microwave. Iba, papasok 5 minutes. Diyos ko, 2 minutes lang po yan. O 30 seconds lang pwede na eh. Eh di syempre, nagpapainit ng adobo, 5 minutes nila. Syempre, nakita ko ng 5 minutes, yung taong nauna sa akin, syempre, di ko naman masita. Sumasabog-sabog na yung baboy sa loob. Bahala ka dyan, tangin. Pero kasi, ang tagal, 5 minutes. Diyos ko, talaga. Yun na, Diyos ko na lang ako. Sa isip-isip ko na lang, 1 minute lang yan. Ganito ang strategy pag break, tapos may microwave. Ano? Syempre, lahat mag-iinit. Ang gagawin ko, bago mag-break, nakainit na. Mag-init muna ako. Lalabas muna ako. Kunyari, mag-CR lang. Tapos, nag-init na ako ng food. Para pag-break ko na. Pag-break ko na, hindi na ako mag-iinit. Hindi na ako sasabay sa mga nag-iinit. Ano ba? Pag may baon ako, nakikipag-unahan ako. Strategy yan. Lalo na pag-iisa lang ang microwave. Hindi, ako, isa lang. Ako nakikipag-unahan talaga ako. Kami ni Mars, hi Bes. Kami mga bakla, ang bibilis sa mga lakad namin. Lakad. Ayan. So, ito na yung last. Ano yan? Pinili ko. The Music Freak. Bakit? Ako, in a way, parang ganyan din ako. Yung hindi maistorbo. Naka-headset lang lagi. Buti nga sa inyo, pwede yan sa amin bawal. Pero ako siguro masabi ko music freak din ako sa office.
kumakanta ako. Kasi nga, di ba, alam mo naman ako, songer. So, ako sa Ingram, marami na akong nakaaway. Hindi naman nakaaway. Nabubisit sila sa akin. Kasi dati, meron akong may dala akong portable speaker. Okay. Nag-i-speaker talaga ako. Gago ka kasi, ba't ka naman nag-speaker? Ang ginagawa ko, ako na yung DJ. May request ba kayo? Gano'n na lang. Kanta ako ng kanta. Tapos sa mga bakla, Bes, iba naman kantahin mo, ganyan. Kapagod na ako. Ano ka? Ibong adar na. Oo. Di, pag nagtatrabaho ako, kailangan talaga minsan ito nga, lagi may sinasabi sa akin yung mga office mates ko kasi nga medyo malakas ako mag-prod. Dati, alam ko, malakas pa rin naman ngayon. Lagi nilang sinasabi, si Ashley, ano yan, pag umahataw yan sa prod, dumadaldal. Pag tahimik yan, walang prod yan. Pero pag dumadaldal yan, ay, baliktad? Baliktad ako, ewan ko. Kaya kumakanta ako, tapos kakanta, tapos daldal lang onte. Oo, best, ganyan, tapos dire-diretso ako nagtatay, pa. Ewan ko, baliktad ako. Yung iba nga, tahimik tahimik sila pag nag-work. Paano ba ako mag-work? Ako tahimik lang ako Music freak ako. Kakanta or, pag Saturday, nagsa-sounds kami kasi maluwag yung mga guards. Tapos, ayun, kanta-kanta lang. Tapos, ayun. Pag tahimik ako, wala, tamad ako niyan. Ako talaga headset talaga ako. Headset. Ma-music. Ay, wala, bawal kasi. Pero pag pag inaantok ako, magtatanggal ako ng headset. Dadaldal ako. Okay. Pero pag yung normal na gusto ko marami akong matapos today. Yan? Ay, my God. Mag-headset na ako niyan. Ako hindi, madaldal ako. Baliktad. Pag madaldal ako, mas marami akong prod. Pag dumadaldal ako. Anyway. Pero hindi ko pa rin namimiss pumasok sa office. Pero ako, in a way, yun nga. Ako namimiss ko pumasok. Because ayoko yung biyahe. Pero the biyahe, yung mismong office namin. Sana nga, gawin nila yung pag medyo okay na. Pero, alam mo, ito, sasabihin ko na talaga. Bakit? Feeling ko hanggang this year pa talaga yung pandemic. Ako rin. Kasi may napanood ako sa Netflix ata, Oh my God, sabihin mo sa kailangan 60% ng world population ay vaccinated? ang vaccinated bago ma-eradicate completely yung COVID. Well, we'll see. Sabi nila, yung mismong bottles ng vaccine, hindi kaya ng current situation natin mag-produce ng ganong kadaming vials. Okay. Wala tayong ganun kadaming Yung supplier ng vials, hindi nila kayang mag-produce ng ganun kadami for the whole world. So parang sanga-sanga yan syempre, papel, yung sticker, yung mga packaging, yung mga raw mats ng kung ano man, 'di ba? Tapos syempre, yung sa vaccine. Kaya nga marami nakakatawa na marami nagko-question bakit hindi natin kinuha yung Pfizer. Yung Pfizer nga needs to be refrigerated. Sa Philippines ba may refrigerator tayo? Alam niyo ba kung magkano yung refrigerator? Milyon. For me, ang take ko na lang ngayon sa nangyayari diyan, 'di ba? Ang daming galit sa Sinovac, Sinopharm. Everyone is with Pfizer and Moderna. Siguro tanggalin na natin yung mentality na brand. Because of the brand. Ako kasi, ang feeling ko, feeling ko overrated. Hindi, tsaka ang strategy talaga ng government natin is kukunin natin yung kaya nating itago. Yeah. Kaya nating, hindi na kailangan ng masyadong i-freeze pa, ganyan. Tapos hindi, dapat yung kukunin natin, yung isang dose lang yung, kasi diba sa Pfizer, dalawa? Dalawa. Sinovac din ako. Pero I'm not saying na okay ako sa Sinovac or sa Sinopharm. Hindi ko sinasabi yan. Pero kasi, siguro, parang wag tayo maging judgmental. Huwag tayo masyadong maarte. Ba't kailangan Pfizer pa yung mahal? Pfizer, Moderna. Kahit naman yung Sinovac, mahal Diba? So, diba? Ewan ko ang mga tao. Diyos ko, kala mo naman mga pambili. Parang, gusto ko ng Lamborghini, pero pambili mo lang, Kia lang. Ay, grabe siya. Diba? Wag po tayong, alam mo yun, umarte ng naaayon sa budget. Diba? Umarte tayo ng naaayon sa budget. Tsaka wala pa naman. Pero ako yung procurement ng ginagawa ng government, sa akin okay, kumukuha sila kay Pfizer, kumukuha sila kay Sinovac. Mix Hindi lang isang para pag may bulilyaso sa isa, meron tayong yun yung feeling ko hindi nagigets sa mga ibang tao. Kaya sinasabi ko, fine, Sinovac, wag yan, pangit yan. Tapos may kukuha ng AstraZeneca, may kukuha ng I think, ako parehas pala tayo ng thinking
Yun ang nagiging strategy ng government or whoever, LGUs, whatever. Kukuha sila kay AstraZeneca, kukuha sila kay Pfizer, kukuha kay Sinovac, kay Sinopharm, basta whoever pa yan. Kapag pumalya yung isa, meron kang backup. Di ba? Hindi lahat mamamatay. Oo, hindi lahat magiging zombie. Hindi naman sagutin ng Pfizer yan di ba? Nabasa natin yan. Hindi naman sagutin ng Pfizer no whoever pharmaceutical company pag pumalya yan. Hindi nila sagutin yan. Di ba? So, minsan, basa-basa rin po. Basa-basa rin po. Tsaka, minsan, Huwag tayo nagpapaniwala agad kay ABS-CBN, kay The Philippine Star. O mga, trigger happy sa Twitter, sa Facebook. Medyo nabibisit lang din ako Sabi ko. Pero ako, personally, parang hindi ko parang kung Ako din, vaccine ako. Actually. Kasi nga, nakita ko nga parang yung sinasabi ko Yung sa passport, ilalagay na, we're planning to travel after this shenanigan, yung parang ilalagay na nila sa passport kung vaccinated ka or hindi para the destination country will see if you are vaccinated. Yeah. So parang, oh my God, kailangan pero ako talaga, feeling ko hanggang this year pa talaga yan. Pero ako rin. Kasi hindi mo naman pwedeng, sige, pasok na kayo agad lahat, guys. Hindi naman pwedeng ganun So, feeling ko, ang tawag doon? Gradual. Oo, gradual yung pagbalik, gradual yung lahat. Oo. Anyways, yan, ang dami na naman natin nasabi. 55 minutes na. Charot, sorry, nagmuro na naman ako. Ayun lang. May dadagdag ka pa ba? Wala naman. Ako Monday na naman tomorrow, so work na naman. Let's be grateful. February. Anong gusto mong topic next week? February na ba? Hindi. Next week, hindi ko pa alam. Dahil na ba? Kung tayo sumabay. Feb-ibig. Oo, parang gusto kong i-guess na yung pinakamaganda nating kaibigan. Friend nating ligawin. Ewan ko, Janessa Pinlac. Let's see kung, siya medyo tawag to. Busy Hindi kaya nga, hindi natin siya, hindi natin siya i-istorbohin ng Feb-ibig Titingnan natin kung, tawag to, kung magiging available siya on her, sa ating preferred time. Let's see. Pero parang mag-isip tayo ng ibang topic na about love buong February. Sige. Okay. Yes. So, for Special season 2, si on the month of Feb, ang mga topics namin ng February related sa sex. Huwag naman sex, tanga na naman, February. Valentine's nga Pwede na. Tapos, tayo? Love and relationships. Love and relationships. Gano'n. Ganyan. Pwede naman. Gusto niyo ba yun, guys? Kasi gusto namin yun. Gusto namin yun. Tsaka nga, gusto nga mag-guest tayo. Gusto mo ba na mag-ASMR na episode? Ano ASMR? Sorry, hindi ko alam yung ibig sabihin nun. Ano yun? Ano ba? ASMR, hello. Ano yun? Ano ba yan? Ano ibig sabihin? I-google mo yung ASMR. Nakakagigil ka, hindi mo alam. Basta, okay, fine. Hindi ko alam. Anyways, yun lang, guys. Yun. Kung may suggestions kayo sa topic namin. Hit us up, diba? Mag-message na lang kayo sa messenger namin. And we are planning to, create an IG or a Facebook page for this podcast. Para naman, diba? Anyway, so thank you guys for listening for today's episode. Thank you, guys. Have a great weekend and enjoy the rest of your work week kung mga nagtatrabaho man kayo. At para sa mga hindi, sana all. Sana all. Buti pa kayo, no? Charot. Ay, next weekend pala, sahod. Ano yung gagawin natin? Sahod. Ano gagawin natin ng sahod? Wala. Sahod lang, masaya lang. Happy payday. Happy payday. Anyway, Bye, guys! Bye!